Magandang araw po. I am Pearl Shane Bragado and ngayon, ipapaliwanag ko ang gender timeline o kung paano nagbago ang papel ng babae at lalaki sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Una ay ang panahon ng pre-kolonyal. So, noon pa man, bago dumating ang mga dayuhan, halos pantay ang babae at lalaki sa lipunan. Ayon kay William Henry Scott, isang historian na nag-aaral tungkol sa kultura ng mga ninuno natin, ang kababaihan ay maaaring magmay-ari ng lupa, pumili at makipaghiwalay sa asawa, at maging babaylan o pinunong espiritual. Sinabi niya sa aklat ng barangay na ang babae at lalaki ay magkakapantay lamang. So, magkapantay sila pagdating sa respeto at tungkulin sa komunidad. Ang lalaki naman ay madalas mandirigma, mangingisda, at tagapagtanggol. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas sila. Ayon kay Scott, men and women were partners in community life. So, ibig sabihin, equal ang gender roles noong panahong ito. Pangalawang panahon naman ay ang panahon ng Espanyol. So, pagdating ng mga Espanyol, lumaki ang pagkakaiba ng papel ng babae at lalaki. Ayon sa mga tala ng Fraile at sa pag-aaral ni Augusto de Viana, itinuro ng Espanyol na ang babae ay dapat nasa bahay lamang, masunurin, at nakatuon lamang sa pamilya. So, dahil dito, walang kababaihan ang nakakapag-aral noon. Dahil ayon sa Spanish missionary records, ang edukasyon ay mas nakalaan para sa lalaki. Samantala, ang lalaki ay nagiging pinuno ng pamilya, may kapangyarihan sa batas, edukasyon at trabaho. So, ayon sa mga ulat ng simbahan at kolonyal na pamahalaan, dito nagsimula ang malaking agwat sa gender roles. Pangatlo naman ay ang panahon ng Amerikano. So, noong dumating ang mga Amerikano, nagsimula ng magbago ang kalagayan ng kababaihan. So, ayon sa US Bureau of Education Reports, nabuksan ang public schools kaya pati babae ay pwede nang mag-aral. Sa pag-aaral naman ni Diane Worcester, marami sa mga unang guro at professional ay kababaihan. So, nagsimula rin sumali ang mga babae sa mga organisasyon at lumakas ang panawagan para sa kanilang mga karapatan. So, tulad na lamang ng karapatang bumoto. Ang lalaki naman ay nananatiling nasa mga trabaho tulad na lamang ng politika at militar. Pero, unti-unting tinatanggap ang mga babae bilang kapantay sa edukasyon at hanap buhay. So, pang-apat naman ay ang panahon ng Hapones. So, sa panahon ng Hapon, parehong lalaki at babae ay dumaan sa matinding hirap. So, ayon sa Philippine Veterans Affairs Office, maraming lalaki ang napilitang maging sundalo para ipaglaban ang kanilang bayan. So, ayon naman sa mga ulat ng United Nations tungkol sa World War II, maraming kababaihan ang naging biktima ng pang-aabuso, kasama na ang tinatawag na comfort woman. So, sa panahong ito, ang gender roles ay hindi nakatuon sa trabaho, kundi sa paglaban at pag-survive. Both men and women help the country in different but painful ways. So, panglima naman ay ang modernong panahon. So, sa modernong panahon, mas pantay na ang babae at lalaki. So, ayon sa Philippine Commission on Women, meron na tayong mga batas tulad ng Magna Carta of Women, Republic Act 9710, and Anti-Violence Against Women and Children Act. Ayon din sa Philippine Statistics Authority or PSA,
mas marami ng kababaihan ang nagtatapos ng pag-aaral at nagiging profesional. Ang iba rin ay nagiging leader sa komunidad at gobyerno. So, samantala, ang mga lalaki ay mas nakikibahagi na rin sa gawaing bahay, pag-aalaga, at mga trabahong dati ay tinatawag na pangbabae lamang. Ito ay patunay na ang Pilipinas ay patungo na sa mas patas at pantay na lipunan para sa parehong babae at lalaki. So, to summarize all of the information, makikita sa gender timeline na pantay ang babae at lalaki noong pre-colonial at naging di pantay noong panahon naman ng Espanyol. And nagkaroon ng pag-angat ang kababaihan sa panahon ng Amerikano and parehong nahirapan sa panahon ng mga Hapon. So, sa kasalukuyang panahon naman is meron na tayong gender equality. So, yun po ang gender timeline from pre-colonial hanggang sa modernong panahon. Yun lamang po at maraming salamat.